Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy po natin ang paghaharap ni Disciple Pedro, Thaddeus, at ng magkapatid na Congo. Tila na corner na nga ng magkapatid si Sungo at gusto na nila itong patungan ng parusang kamatayan dahil pinagbintangan nila itong pumatay sa dalawang Shadow Men. Pero biglang pumagitna si Thaddeus at pinigilan muna ang magkapatid. Nilapitan niya si Sungo at sinabi na magsalita ito at magpaliwanag. Sabihin daw nito sa kanila na hindi niya ito ginawa. Hindi nila kailangang gawin ang lahat ng ito. Sa isip naman ni Thaddeus ay nakakapagtaka ito. Ang leader ng mga Shadow Men na Congo ay hindi ginagamit si Sungo bilang isang pain. Ibig sabihin nito ay may isa silang tanging hangarin. Biglang nagsalita ang magkapatid na Congo at sinabi na tila may nakakalimutan silang importanteng detalye. Kung iisipin mo daw ito, si Thaddeus ang nagdala kay Sungo sa loob ng Kowloon. Siya mismo ang nagdala ng kriminal sa loob. Kung ganoon ay mukhang alam na nilang lahat ang ibig sabihin nito. Kung mayroong problema na dumating, may isang tanging paraan lang para resolbahin ito. Kahit pa ito ay may kinalaman sa mga pinuno. Sa isip ni Thaddeus ay alam na nga niya. Ang ulo niya ang target ng Congo Brothers. Iba na ang tingin ng Congo Brothers sa kanilang dalawa ni Sungo. Tawang-tawa naman ang ibang Shadow Men, iiyak na daw ba si Thaddeus? Ibig sabihin daw ba ay ang Congo Brothers na ang magiging sect leader? Pero tila nagtaka ang magkapatid sa reaksyon ni Thaddeus. Bigla itong tumawa ng napakalakas. Tama nga daw siya at ang nasa leeg daw ng magkapatid na Congo ay hindi lamang para isang dekorasyon. Anong pinagsasabi niyang dekorasyon? Galit na ang magkapatid. Sigurado daw ba siya para magsalita ngayon? Pag-ingatan daw niya ang kanyang dila. Dahil baka hindi niya alam kung kailan ito bubunutin. Tawang-tawa pa rin si Thaddeus. Pasensya na daw, sinasabi niya lang na silang magkapatid, ay nakakatawa lalo na kung nagmamagaling daw ang mga ito. Sinabi ng magkapatid sa kanya na kung ganoon ay handa naman silang lumaban sa kanya. Total ay wala naman daw siyang pinagsisisihan. At wala din daw siyang pamilya na kailangan bantayan. Tawang-tawa ang magkapatid sa pang-iinsulto nila kay Thaddeus pero bigla niyang sinipa ang isa sa kanila. Napakalakas na impact nangyari dahil sa sipa na yon. Tahimik lang si Pedro na nag-oobserba sa gilid habang ang mga Shadow Men ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan nila. Ano daw yon? Isa daw ba talagang sipa yon na galing sa tao? Pero ano daw itong nakikita nila? Imposible. Naharangan ng isang Congo brother ang sipa ni Thaddeus na tila wala lang ito sa kanya. Sa isip naman ni Pedro ay kakaiba nga ang Congo brothers na ito. Hindi nga binigay lahat na lakas ni Thaddeus sa sipang yon pero nagawa niya pa rin itong harangan gamit ang kanyang kamay lang. Tama nga siya, hindi nga peke ang balitang mga kandidato sila pagka-disciple. Bigla naman nagsalita ang magkapatid ng mga katagang Lei Sheng Dayu Dayan Xiao. Ibig sabihin pala nila ay mas malakas pa ang kahul ni Thaddeus kumpara sa kanyang kagat. Bakit daw kaya kumpara sa talas nitong magsalita, ay parang kulang o walang lakas ang sipa nito? Pero nagulat din sila sa katagang sinabi ni Thaddeus. Fei Quan Buyao Ren. Ang taong tahol ng tahol ay hindi ko makagat. Napakadami na daw ng sinasabi nila. Siguro daw ay natatakot na ang mga ito dahil maglalaban na sila. Iniisip naman ng isang Shadow Men na ito ay labanan ng mga pinuno. Kapag gumalaw daw sila ay mamamatay sila. Ang tanging magagawa nila ay panoorin ang laban. Isang bagay lang ang sigurado siya. Isa sa kanila ang mamamatay. Akmang magsasalubong na ang kanilang mga atake pero biglang pumagitna si Kim Sungo sa kanila nang walang takot. Itigil na daw nila ito. Nagalit naman si Miss Shako Congo at tila nagmamadali daw yata si Sungo na maparusahan. Maghintay daw ito ng kanyang oras. Pero sinabi ni Sungo na huwag din daw silang magmadali. Sa isip ni Ms. Shako ay ano ito? Biglang may pinakita si Sungo sa kanila na video kuha ng kanyang cellphone. Sana daw ay sapat na ito para maresolba ang hindi pagkakaintindihan. Sa isip naman ng magkapatid ay paano daw nakakuha si Sungo nito? Sinabi ni Sungo na hindi naman daw ito mahirap intindihin. Sa isang malinis na kwarto na hinanda para tumanggap ng bisita, excited sana siya magluto ng masarap na pagkain pero wala lang man kahit isang kagamitan sa kusina. Sayang naman daw na hindi siya nakapagluto pero naiintindihan niya na ang mga kagamitan na ito ay maaaring gawing sandata sa oras ng pangangailangan.
Nakakatakot talaga ang mundong ito kaya nag-set up siya ng kaunting insurance para sa sarili niya. At sa pagkakataon din na yon, ay may mga lasing na pumasok sa kwarto daw niya ng aksidente. Pero masyado daw silang madaming nainom kaya hindi nila nadaan sa usapan. Kaya tinulungan daw niya ang dalawa para mahimasmasan at pinatulog sa kanyang kama. Pero ang tunay na problema ay magsisimula pa lang. Kung makikita nila, hindi katagalan bago niya pinatulog ang dalawa at umalis. May mga kumuha sa dalawang lasing at pinagtulungang buhatin. Akala daw niya ay nagiging mabait lang ang mga ito. Gusto pa daw ba nilang ipagpatuloy ito, tanong ni Pedro sa kanila? Galit na galit ang magkapatid na Congo. Tila alam daw lahat ni Sungo sa simula pa lang. Agad na humingi ng paumanhin ang magkapatid kay Sungo, isang hindi pagkakaintindihan lang daw pala ito. Ayaw din kasi nila na magkawatak-watak ang kanilang sect pero bigla silang sinagot ni Pedro na sa maling tao sila humihingi ng paumanhin. Kailangan daw nilang humingi ng paumanhin sa sect leader. Tila nag-alburoto pa ang magkapatid nang marinig ito. Sa isip nila ay napaka-bastardo daw talaga ng Kim Sungo na ito. Ang lakas ng loob niya na ipahiya sila ngayong napakabata pa nito. Pero wala silang magawa kung hindi humingi ng paumanhin sa kanilang sect leader na si Disciple Thaddeus. Tinawanan lang sila ni Thaddeus at sinabi na ayos lang ito. Nagkakamali din naman daw sila. Mabuti na lang daw dahil muntik niya silang mapatay na magkapatid. Niyaya na ni Thaddeus si Sungo na umalis. Total ay isang hindi lang naman pagkakaintindihan ito. Kalimutan na lang nila ang mga nangyari. Umalis na nga si Sungo at Thaddeus habang naiwan naman na galit ang mga Congo. Sa isip lang nila ay dadating din ang araw nila. Isang hapon, sa isang gusali sa loob ng Kowloon, habang papalubog ang araw, ay makikita si Thaddeus na tahimik na nakaupo. May tinitingnan nito sa kanyang kamay. Bigla siyang nagulat nang may kumausap sa kanya at tinanong kung ano daw ang tinitingnan niya ng taimtim. Si Sungo lang pala. Wala lang daw ito, sagot ni Thaddeus. Ito daw ay larawan ng kanyang pamilya. Ito na lamang ang larawan na tanging natira. Ano daw sa tingin niya? Tanong iya kay Sungo. Tiningnan ito ni Pedro ng mabuti at tila natahimik siya ng ilang sandali. Pero ngumiti siya at sinabi na napakapayapa daw ng larawang ito. Tila lahat ay mukhang masaya. Oo nga, sagot ni Thaddeus, pero ang kanyang ama daw ay namatay ng kakapanganak pa lang sa kanya. At ang kanyang ina naman, ay hindi na niya maalala. Isang maulan na araw, pinanggako daw sa kanya ng kanyang ina na babalik siya kapag tumila na ang ulan. Pero sa kasamaang palad, yun na rin pala ang huling araw na makikita niya ang kanyang ina. Matapos daw ang lahat ng yon, pero hindi na tinuloy ni Thaddeus ang kanyang kwento. Ano-ano na daw ang kanyang pinagsasabi. Nakakahiya daw at isipin na lang ni Sungo na hindi niya ito narinig. Pero nagulat siya sa sinabi ni Sungo. Naiinggit daw siya. Nalito si Thaddeus. Sinabi ni Sungo na mabuti at mayroon siyang pamilya na naaalala. Wala daw ba siyang larawan ng kanyang pamilya, tanong ni Thaddeus. Isang larawan ng pamilya, pero isang imahe lang ang sumagi sa alaala ni Pedro. Ito ay ang isang batang babae na umiiyak habang nakatingin sa kanya. Napangiti na lang si Sungo at sinabi na kalimutan na daw ang sa pamilya, kahit nga sarili niya ay wala siyang larawan. Namangha naman si Thaddeus, galing daw ba siya sa dekada 80? Narinig daw kasi niya na ang Glory ay hindi pumapayag na kumuha ng larawan. Katulad din daw ba ito sa mga D-rankers? Pero sinabi ni Sungo na hindi siya sigurado. Pero kapag natapos na daw ang lahat, gusto niya na makakuha ng larawan kasama ang kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa naman si Thaddeus sa narinig. Total daw ay pareho din naman silang ulila, paano kung ito na lang gawin nila? Paano kung maging tunay na magkapatid na lang sila? Susumpa sila at na magiging magkapatid at kukuha ng larawan ng magkasama. Papakainin daw niya si Sungo ng tanghulo habang buhay. Pero giniit ni Sungo na ayaw niya ng dalgo na candy. Napakalamig daw talaga ng personalidad ni Sungo. Sa kampo naman ng mga Shadow Men, kung saan nandoon din ang magkapatid na Congo, ay patuloy lang sa pag-uukit si Rain Congo pero hindi niya maiwasan na maalala ang nangyari at ang ginawa ni Sungo sa kanila. Nasira niya ang hinahawakan na pang-ukit dahil sa galit. Papatayin daw niya silang lahat. Dali-dali naman siyang tinawag ng kanyang isang tauhan. Ano daw ito? Huwag nang magpaligoy-ligoy at sabihin na daw ito. Nanginginig pa sa takot ang kanyang tauhan at tila hindi makapagsalita.
Pero bago pa man niya masabi ang balita ay agad nang tumunog ang kanilang paging system. May nagsasalita at tinatawag nito ang mga Shadow Men. Naririnig daw ba siya ng mga ito? Sa isip ng magkapatid ay si Pedro ang may kagagawa nito. Biglang inanunsyo ni Pedro na magkakaroon daw siya ng party bukas sa loob ng Kowloon Hell. Kung sino daw ang may gustong makita siya, sana ay pumunta sila. Hindi naman daw nila kailangan maghanda masyado, kailangan lang ng adult-sized diapers, katalinuhan, at mga sandata. At ang pinaka-importante daw sa lahat, ay walang iba kung hindi ang lokasyon. Ang lokasyon daw ay sekreto muna. Mas lalong nadagdagan ang galit ng magkapatid sa matandang nasa hukay na ang isang paa. Dagad pa ni Simon, tinatapos daw niya ang kanyang talumpati sa mga katagang. Nietzsche fan 5. Ibig sabihin ay kumain ka na ba? Aganda sinuntok ni Ms. Shaco ang isang speaker at nawasak pati ang pader na kinalalagyan nito. Tila lahat ng tao ay naghahanap ng away sa kanila. Sinabi naman ni Rain na hindi na sila magpapaligoy-ligoy pa at huhulihin at kailangan ng hulihin si Pedro. Isang party, siguradong pupuntahan daw nila yan. Galit na galit at tila hindi na makapaghintay ang magkapatid sa oras na yon. Di-display daw nila ang ulo ni Pedro sa main gate ng Kowloon Hell. Sa mga eskinita naman ng Kowloon ay naglilibot si Thaddeus at Sungo. Nabanggit ni Thaddeus na hindi daw niya alam ang iniisip ni Pedro. Alam daw ni Pedro na hinahabol siya ng lahat pero bakit pa daw mas lalo niyang ginalit ang mga Shadow Men? Pero wala naman daw siyang pakialam kung ano ang motibo niya. Kapag nahuli daw siya ay katapusan na niya. Pero mayroon daw talaga siyang hindi maintindihan. Nagkakandara pa daw ang Congo Brothers na makuha ang ulo ni Pedro. Pero dahil napapalibutan nila si Pedro, ay tila gusto din nila na mapigilan si Thaddeus na makahuli kay Pedro. Sasabihin pa sana ni Sungo na tutulong siyang mahuli si Pedro pero nagsalita na si Thaddeus. Huwag daw siya mag-alala, hindi daw niya ipapahamak si Sungo. Dahil siya mismo ang papatay kay Pedro. Sa kabilang banda naman ay tila hindi makapaghintay si Simon. Matagal-tagal din daw niyang hindi nagawa ito. Tinatanong niya kung ilang tao kaya ang magpapakita. Excited na siya, ngayon din, ay sisimulan na niya ang pagdiriwang. Ano kaya ang binabalak ni Simon na pagdiriwang at maiisahan kaya niya ang Congo Brothers? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!